biglaan na kilalanin ang Panginoon sa Kristo. At ating nabanggit noon ang Panginoon sa Kristo ay siya yung the great God, the great Savior, the eternal Christ. Pero sinasabi doon sa Tito 2, 13-14, sinasabi doon na sinatanaw natin ang maluwalhating pagdating ng ating dakilang Diyos at dakilang tagapagligtas na si Yesu Cristo. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify us for Himself, peculiar people, zealous of good works. So yan. Noong nakarang linggo, ay ating pa rin kilala yung ating pagkilala patungkol sa Panginoon sa Kristo. Na yung katanungan ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin bilang ako ang anak ng tao? At ang katugunan ng kanyang mga alagad ay ikaw daw po si Elias, ikaw daw po si John the Baptist, ikaw daw po si Jeremias, o kaya mga propeta, isa sa mga propeta. At pinalingan sila ng Panginoon. Kaya man, anong pagkakilala mo sa ating bilang anak ng tao? At ang tugon ni Apostol Pedro ay, Thou art the Christ, the Son of God. Thou art the Christ, the Son of the living God. So, merong pagkakapakilala ng ating Panginoon sa Kristo na hindi lang siya anak ng buhay na Diyos, kundi siya ay anak ng tao. At merong tatalakayan din natin sa hapon na ito, doon sa Matthew chapter 22, isang pa rin katanungan ng ating Panginoon sa Kristo. At itong katanungan na ito ay kanyang in-address doon sa mga Pariseyo. At ang katanungan na ito ay, anong pagkakilala niyo patungkol sa Kristo? Kaninong anak siya? What think you of Christ? Whose son is He? At ang tugon ng mga Pariseyo ay, the Son of David. Tama yun. Sapagkat doon sa lumang tipan, yung Mesiyas na darating ay hindi lang bilang Diyos, kundi siya ay bilang anak ni David. Halimbawa, doon sa Isaiah chapter 9, verses 6 to 7, yung ipapanganak doon, yung ibibigay sa atin na anak na lalaki, ay ipapagod sa kanya yung kapamahalaan, yung gobyerno. At ang kanyang pangalan ay magiging Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, or the Father of Eternity, ang pinagmulaan ng kawalang hanggan. At siya yung tinatawag na Prince of Peace, the Fountain, the Source of Peace. At bilang Mighty God, kundi sinasabi rin doon sa kasunod, doon sa verse 7 na siya ay yung kanyang kapamalahan at ang paglago ng kanyang kapamalahan at ang kanyang kapayapaan, the increase of His government and His peace shall be growing.
Mesias, kundi siya rin ay anak pagkakari bilang tagapagmana ng harian ni David. Sa mga tuwid, magmumula sa lahi ni David. So, hindi lang siya anak ng Diyos, kundi siya ay anak ng tao. At yung tugon ng mga Pariseo na yun, siya anak ni David. Pero nagpapakilala nila sa Mesias, sa Kristo. Tama yun. Kaya, inalikan sila ngayon ang Panginoon ng isang katanungan. Kung siya ay anak ni David, bakit sinabi ni David na nasa Espiritu na Panginoon? Bakit in-address ni David itong Kristo na ito na anak ni David na Panginoon? At sinabi ngayon ng Panginoon sa Kristo yung pagkakawika doon sa Psalm 110 verse 1. Nang sinabi nung Yahweh sa Panginoon ni David, no? The Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand until I make thy enemies thy footstool. Walang nakatubod. Bakit gano'n? Sapagkat alam ng mga Pariseo na itong darating na Mesias ay anak ni David, subalit tinatawag ni David ang kanyang anak na Panginoon. Walang nakatubod. Yung katanungan ng Panginoon doon, magmula doon, walang malakas na magmula sa Panginoon. Itong ating pinag-aaralan na ito ay pagkaman ito ay katanungan pa noon, noong panahon ng pagkakatawang tao ng Panginoon sa Kristo. Subalit, hanggang ngayon mahalaga. Mahalaga pa rin sa atin ang katanungan nito. Sapagkat mahalaga na malaman natin kung sino ang ating sinasampalatayanan. Dahil merong sinasabi si Pablo na I know whom I have believed. Kilala ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. Dahil hindi ka maalis mampalataya kung hindi mo kilala ang aking sinasampalatayanan. Hindi mo mapagkatiwala ng sino man na hindi mo kilala. Halimbawa, maaari bang meron kang 100 milyon pagkatapos may nakita kang tao na gumarang sa kalsada, pwede bang pakikilatan mo ito? Hindi mo kilala. Kinakailangan, kung meron kang mahalaga na gusto mong ipagkatiwala, ay kinakailangan kilalanin mo na yung pinagkakatiwalaan mo na yun ay kaya niyang pakaingatan ang iyong pinagkakatiwala sa kanya. Ngayon, sabihin ni Apostol Pablo, I know in whom I have believed. I know in whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So, sinasabi ni Apostol Pablo, kilala mo si Jesus. Yan sa pagkakilala mo na yan, alam ko kaya niyang pakaingatan ang lahat ng pinagkatiwala mo sa kanya hanggang sa araw na yun. Yung araw na yun, yung moment ng judgment day. So, pagpatuloy natin pag-aralan ito itong ating tinatalakay na ito. Na makilala natin na lubusan ang ating Panginoon Jesucristo. Na talakay natin nun ang Panginoon Jesucristo ay tinatawag na anak ng Diyos. Dito pa lang ay marami ng mga maling pagkakilala patungkol sa Panginoon Jesucristo. Dahil hindi na nung panahon ng Panginoon Jesucristo na
ayaw tanggapin na si Jesus sa kanyang pangangaral ay siya ang anak ng Diyos. Nung sabihin, halimbawa ng Panginoon Kristo, na pinapakita ko sa inyo ang gawain mula sa aking Ama. Bakit nyo ang gustong batuin? Which of my works do you stone me? Sabi ng mga Hudyo, we stone you not for the works, but for blasphemy. Because thou makest thyself equal with God. Iyong pinapantay ang iyong sarili na ikaw ay Diyos. Doon pa sa back to John chapter 5. Ang paratang ng mga tao doon sa Panginoon Kristo ay hindi lang maling paratang. Hindi lamang winasak niya or hindi lang niya nilabag ang Sabbath. Has not only broken the Sabbath, but He has made God His Father, making Himself equal with God. Dahil doon, gustong baguhin ng Panginoon. Dahil doon, gustong labanan ng Panginoon. Kaya noong siya ay i-present kay Pilate, nung siya ay dinakip, at ang pagkatakip sa kanya ay dahil sa inggit. Noong sabihin ni Pilato, kunin niyo siya. Kayo ang magpato sa kanya because I find no fault in him. Sabi ng mga tao, crucify him. Crucify him. Tanong ni Pilato, bakit? Because we have a law from Moses. And by our law, he should die. Because he made himself the Son of God. Kaya doon, marami nang galit sa Panginoon sa Kristo na iniyaral niya na siya ay Diyos. Nagtataka ako. Dahil ito, mabasa mo na, yung mga Hudyo, nilalabanan nila ang Panginoon sa Kristo dahil nangangaral ang Panginoon sa Kristo na siya ay Diyos. Anak ng Diyos. Bakit ang dami pa rin tao na yun na kumakalaban sa iniyaral ng Biblia na ang Panginoon sa Kristo ay Diyos? They take the part of the Jews, the Israelites, in fighting against the Lord Jesus Christ, yet these are the people who claim that Jesus is their Savior. Ito mga nangaral na si Jesus ay tao, subalit tinatanggap nila na si Jesus ay ang kanilang tagapagligtas. Maalala natin yung sinasabi ni Propeta Jeremias na ang tao na sumasampalataya sa tao ay isinumpa. Cursed is the man that trusted in man, and who depends on flesh for his strength, and whose heart departs from the Lord. So, itong pangangaral ng Panginoon na yung pagkalaban ng mga Hudyo sa Kanya, dahil ang Kanyang pinapangaral daw ay siya ay Diyos, this was never repudiated by our Lord Jesus Christ. Ang Panginoon sa Kristo, pagka mali, ang sinasabi mo patungkol sa Kanya, instant, merong correction ng Panginoon. Just like in the case of Peter. Nung si Peter ay sabi niya, nung sagutin ni Peter ang Panginoon, na ang Panginoon ay kinakailangan pumunta sa Jerusalem at pagpata sa kamay ng mga Pariseo, ng mga nagtatandado ng reliyon, ng mga saserdote. Ngunit, sabi ni Pedro, "Huwag, Panginoon! Over-minded body, hindi mangyayari yan sa iyo." Sabi ng Panginoon, "Bagay ka sa likod ko, Satanas." Immediately, merong correction ng Panginoon. Pero itong mga sinasabi ng mga Hudyo na inangkin niya kanya sarili na siya ay Diyos, hindi niya kinorek yun. Tinanggap niya yun. Yung mga objection ng mga Hudyo sa kanya, he never repudiated the objections of the Israelites or the Jews. In other words, talagang yun ang iniaral niya.
may mga mali pang pagkakilala patungkol sa pagka-Diyos ng Panginoon Kristo. Siya'y maliit daw na Diyos, no? Pero mighty God na. Pero, hindi tama yun, hindi totoo yun. Sapagkat, yung mighty God na ginagamit na description sa Panginoon Kristo, yun ay, ang kahulugan nun ay El Gibor, no? Ang Diyos na nagtatagumpay. Laban doon sa lahat ng mga Diyos-Diyusan ng Israel. Pero, sa ibang context, tinuturo rin sa Bible na ang Panginoon Kristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Pantocrator, no? The mighty, the Almighty Lord. Revelation chapter 1 verse 8. So, hindi siya basta maliit na Diyos. Otherwise, kung siya'y maliit na Diyos, pinaliit mo rin ang kakayahan ng Diyos. Why? Because Christ is the wisdom of God and the power of God. Kaya kung pinaliit mo si Jesus, pinaliit mo ang kapangyarihan ng Diyos, pinaliit mo ang kakayahan ng Diyos. Kaya yung madalas natin naririnig sa mga evangelicals, sa mga protestante, na sinasabi na hindi alam ni Jesus kung kailan siya babalik muli. Napakalaking kamalian, napakalaking blunder ito. Napakalaking pagkalaban sa Panginoon Kristo. Dahil kapag mayroong isang bagay naman lang na hindi alam ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang pagka-Diyos ay inalis mo na sa kanya. Dahil yung concept ng pagka-Diyos sa banal na kasulatan ay siya'y maalam sa lahat, omniscient, no? Siya'y maalam sa lahat. Walang anumang bagay na hindi niya alam. Kung meron siyang bagay na hindi alam, again, 1 Corinthians chapter 1, verse 24, sinasabi doon na si Kristo ay ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Kung siya'y karunungan ng Diyos, maaari ba ang Diyos ay meron isang bagay na hindi alam? Paano mo ngayon babasahin yung Colossians chapter 2, verse 3? Ay sinasabi, in whom all the treasures of wisdom and knowledge are hidden. Nakatago, nakasilid sa Panginoon Kristo ang buong kayamanan ng katalinuhan at karunungan ng Diyos. Paano mo ngayon sabihin na ang Panginoon Kristo, He declares the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done. So, lahat ito ay pinaliwala mo na. Kapag sabihin mo ang Panginoon Kristo ay meron siyang bagay na hindi alam. Sa mga tuwid, alam ng Panginoon Kristo kung kailan siya babalik, ngunit ang may kapasyahan kung kailan siya babalik ay ang Diyos Ama. Dahil ang ginagawa lamang ng Panginoon Kristo ay kung ano ang gusto ng Diyos Ama, yun ang kanyang isinasagawa. In other words, doon pa man sa kawalang hanggan, alam na ng Panginoon Kristo kung kailan siya babalik sapagkat may pagpasya na yun ng Diyos Ama at yun naman ay tinanggap ng Diyos Anak na kanyang isasagawa sapagkat kahit yung walang hanggang kapasya ng Diyos Ama ay may pasya na isasagawa ng ating Panginoon Kristo. Ephesians 3:11. Sa mga tuwid, mahalaga na makilala natin ng gusto kung sino itong Panginoon Kristo na ito na ating sinasampalatayanan. Na ang Panginoon Kristo ay kaya niya ang lahat. Ang Panginoon Kristo ay alam niya ang lahat. Ang Panginoon Kristo ay sumasa lahat. Siguro, idagdag niyo pa rito, no? Hindi lang siya omniscient, omnipotent, hindi lang siya omnipresent, kundi siya ay omnibenevolent. Siya ay
mapagmagandang loob sa bawat isa sa atin. Na hindi lamang niya kayang magmagandang loob sa atin, kundi talagang kalooban o nasa kanyang katalagahan na siya ay mapagmagandang loob. He is full of grace. Yung pagdating ng biyaya ng Diyos dito sa sanlibutan na ito sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. For the law was given by Moses, but grace and truth came by the Lord Jesus Christ. Liban pa dyan, ang Panginoon Kristo ay anak ng tao. Kung basahin mo yung Hebrews chapter 1, ipinapakilala ang Panginoon Kristo doon na siya ay anak ng Diyos. Sapagkat doon sa kawalan hanggan, yung Ama ay tinawag na niya ang anak ng Diyos. The throne of God is forever and ever. Hindi lang yan. Ang Panginoon Kristo ay anak ng Diyos na nag-usap sa atin sa huling mga araw. Siya ang tinutukoy doon na itinakda na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan niya ay ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Siya yung kanindigan, is the brightness of the glory of God. He is the express image. Is the express image of God. At pagkatapos na malinis niya ating mga kasalanan, and when He had purged our sins by Himself, He is now sitting on the right hand of the majesty on high. Kaya yung pagkakasalarawan ng ating Panginoon Kristo, hindi lamang sa pamamagitan niya, kundi kahit yung kanyang mga anak ay pinapakita ng ating Panginoon Kristo ay Diyos. Yan ay sa Hebrews chapter 1. Pagdating ngayon sa Hebrews chapter 2, sinasabi ngayon dyan na He was made a little lower than the angels. Kung maalala nyo yung order ng mga nilalang ng ating Panginoon Kristo. Una, elemental kind. Pangalawa, mas mataas yung plant kind. Mas mataas dyan ay yung animal kind. Mas mataas pa dyan ay yung human kind. Mas mataas pa dyan ay yung angel kind. Pumapaibaho sa lahat ng mga ito ang Panginoon Kristo bilang siya yung Diyos. God kind. Siya yung anak doon sa katalagahan ng pagka-Diyos. No? Kaya siya walang hanggang mas mataas kaysa mga nilikhain. Pero sinasabi doon sa Hebrews chapter 2, yung anak ng Diyos sa chapter 1, siya ngayon ay ginawa ng mas mababa kaysa mga anghel. He was made a little lower than the angels for the tasting of death. But He was crowned with honor and glory. And by the grace of God, He could taste death for every one of us. Yung Diyos, hindi naman mamamatay yun dahil siya ay buhay na walang hanggan. No? Ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Doon sa kanyang pagkakatawang tao, nalagay siya sa kalalagayan na mas mababa kaysa sa mga anghel. Upang doon sa kanyang pagkakatawang tao ay makatawan niya ang ating kasalanan. Yung katawan na yun na walang kasalanan ang siyang lumasap ng kamatayan para mabayaran yung ating mga kasalanan. At sa pagkabayan ng ating kasalanan, napawi, napawalang bisa ang kasalanan, napawalang bisa ang kamatayan,
napawalang bisa ang ibingan, napawalang bisa ang impyerno. Upang sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo na ito, ay pinapatunayan niya ng Panginoong Jesucristo na siya, yaong pagkabuhay na maguli at kabuhayan. Nang sino ang sumasampalatay sa Kanya, kahit siya'y magkatay, siya'y mabubuhay na maguli kung siya'y magtalaga ng kanyang lahat sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga itong mga ganitong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na sa huling mga araw na ito. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa huling mga araw ay dapat huwag tayong padadaya. Sapagkat maraming darating na mag-aangkin na siya yung Kristo. At itong panahon na ito ay sinasabi ng Panginoon na narito na. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Huwag kayong magsisunod sa kanila. Kaya mahalaga na makilala natin ang Panginoon Jesucristo. We should be able to know who the true Christ is from the false Christ. Yan yung sinasabi ng Panginoon na, "Many shall come in my name, and shall say, I am the Christ." Ngunit, merong mali na ginagawa ng mga tao na imbes na pag-aralan kung sino itong Kristo na ito para maalaman nila yung mga false Christ, ang pinag-aaralan na yung mga false Christ ang kanilang pinag-aaralan. No? Sino ba ito? Saan magagaling ito? Anong pwesto nito? Yan ang mga pinag-aaralan. Na madalas nakakalimutan ang pag-aaral kung sino ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman masama siguro, pero there's a danger in focusing your attention and studying who the Antichrist is. Baka mamaya, alam na alam nyo kung sino yung Antichrist, pero yung Kristo hindi nyo alam. Remember that when the Lord Jesus Christ will, when the Antichrist will appear, the church will have been raptured. Kaya kung ang inaantay mo ay yung Antichrist, hindi ka makakasama sa rapture. Kaya dapat ang ating inaantay ay hindi yung Antichrist, kundi yung Kristo mismo. We should be looking for the blessed hope and the glorious appearance of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya balikan natin itong tanong na ito ng Panginoon Jesucristo sa mga Pariseo. Sino yung Kristo? Kaninong anak siya? Pagod ng mga Pariseo, anak ni David. Tama. Dahil alam ng mga Pariseo na yung darating na Mesyas ay daraan sa lahi ni David. Kung inyong pag-aralan yung genealogy ng ating Panginoon Jesucristo, yung talaan ng lahi ng ating Panginoon Jesucristo, tila merong magkasalungat na pagkatala. Kung basahin niyo doon sa Matthew chapter 1, si David, anak niya si Solomon, then later on, may mga personages doon, different kings. Then here comes the name of Jeconiah. Isang hari ay sinumpa ng Panginoon na walang maging anak ni Jeconiah na uupo sa trono ni David. In other words, naputol doon. At itong lahi na ito ay narito yung lahi ni Jose, yung napangasawa ni Mary after the Lord Jesus Christ was born in his manhood.
Sa kabilang dako naman, merong isang lineage dito, yung lineage ni Mary, mula pa rin kay David, pero hindi sa lahi ni Solomon, kundi sa kapatid ni Solomon na si Nathan. No? At yung dulo na sinasabi doon na amain ni Jose, si Hilay. Dito sa kabila, ang amain ni Joseph ay si Jacob. Hindi si Jacob na si Israel. No? Si Jacob. Bakit nila magkaiba ang amain ni Joseph dito? Sa line ni David, Solomon, Jeconiah, yung ama ni Joseph ay si Jacob. Dito sa lahi ni David, Nathan, ang ama ni Joseph ay si Hilay. Bakit gano'n? Itong unang lahi na ito, hilera, hindi ng lahi ni Joseph. Hindi maaring yung lahi ni Joseph ang maging panggalingan ng upo sa trono ni David. Sapagkat merong curse kay Jeconiah, yung pag-upo sa trono ni David ay tumigil doon. Pero itong lahi ni David sa linya ni Nathan, yung nakalagay dito na amain ni Jacob ay si Hilay. Ang mga Bible scholars ay ganito ang sinasabi, na si Joseph dito, ang kanyang amain talaga ay si Jacob. Pero dito, kaya itinala na si Hilay ang kanyang amain sapagkat siya yung son-in-law ni Eli, sapagkat napangasawa niya itong si Maria. In other words, yung katuparan ng pangako ng Diyos, yung hula ng Diyos, na yung lahi na pagdaraanan ng Panginoon Kristo sa kanyang pagkakatawang tao ay daraan pa rin dito sa lahi ni David. At natupad mo na sa pamamagitan ng pagdaan ng pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo dito sa kay Maria na mula sa lahi ni David. So whether you look at it from Joseph's line or Mary's line, siya pa rin ay nasa lahi ni David. After knowing all of this, darating yung punto sa ating pag-aaral na bakit yung Mesyas ay kinakailangan na siya ay Diyos at kinakailangan siya ay tao. The union of the deity as well as the humanity of the Lord Jesus Christ is once and for all. It's a perfect union. Yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang ganap na pagkatao. Bakit kinakailangan ito maganoon? Sapagkat ang tanging makakapagligtas lamang sa sanlibutan ay yung may likha ng sanlibutan. Sapagkat siya yung tanging merong kakayahan. He is the only one who has the capacity to take upon himself the sin of the whole world. Dahil kaya niyang maakop ang kasalanan ng buong sanlibutan sapagkat siya ang may-ari ng buong sanlibutan. Isa sa mga tinuturo sa atin doon sa John chapter 1 verse 10 hanggang 11 na He was in the world and the world was made by Him but the world knew Him not. He came unto His own. Ano pinag-usapan doon? Yung cosmos. No? He came unto His own. Sa kanya itong buong sanlibutan na ito. Pag sinabing world, all things, heaven,
and earth, magkakapareho yan. Yan ang nilikha na sanlibutan, ng cosmos. Ang sabi, He came unto His own, but His own received Him not. Sa mga tuwid, pag may-ari ng Panginoon sa Kristo itong buong sanlibutan nito, sa tatlong kadahilanan, ulitin ko naman, siyang nilikha ng lahat ng mga bagay, siya ang tinakda ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay, at siya ang is the Redeemer. Siya ang tagatubos ng lahat ng mga bagay. So, those 3 points, siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya siya lamang yung merong kakayahan. Siya lamang may kapasidad na angkinin, akuin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kung siya ay tao lamang, hindi niya maako ang buong sanlibutan sapagkat siya ay kabilang lamang sa nilikha. No? So, ang ma-assume lamang niya na kanya ay yung nasa kanya. He cannot assume the whole world. It's only the Lord Jesus Christ who can assure the whole world because the whole world is His own. Okay. Bakit kailangan magsakatawang tao? Doon sa kanyang pagsasakatawang tao, na yung Diyos Anak ay ginawa na mas mababa kaysa mga anghel, so that He would face death for every one of us. Dahil kung siya ay Diyos, walang mamamatay. Kaya kailangan magkatawang tao para yung katawang tao na yan ang siyang mamatay at magbayad sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sa lahat ng kasaysayan ng sanlibutan nito, walang nakagawa yung kanya. Ngayon, Diyos Anak, na may-ari ng lahat, ang siyang nagkatawang tao, pag yung katawang tao na yan ang may hain para sa kabayaran ng kasalanan ng lahat. Kaya yung sinasabi sa Bible, sa kanino, neither is there salvation. Sa kanino bang iba? Sa kanino bang iba ay walang kaligtasan? Sapagkat walang pangalan na binigay sa atin sa silo ng langit na sukat natin kaligtas. Ang pangalan na yan ay Panginoon Kristo. Kaya walang umahanap na maaaring kayo pagligtas pa ng sanlibutan na ito. Tanging ang Panginoong Yesus Kristo. Sapagkat tanging siya yung Diyos Anak na nagkatawang tao. Kaya yung Diyos Ama, hindi siya ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Yung Diyos Espiritu Santo, hindi siya ang tagapagligtas ng buong sanlibutan sapagkat hindi sila ang nagkatawang tao. Ang nagkatawang tao ay yung Diyos Anak upang maganap niya ang kanyang tungkulin bilang siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung ang Panginoon sa Kristo ay tao lamang at inangkin niya na siya ay Diyos, siya ay sinungaling. At hindi siya yung pangangaral. He's not a good and moral teacher as he is well known by many. Kung siya naman ay hindi Diyos at inangkin niya na siya ay Diyos at sa kasinungalingan na yun ay iaalay niya kanyang buhay, is a lunatic. Is not only a liar, he's a lunatic. Pero alam natin, ang Panginoon sa Kristo ay hindi sinungaling. Alam natin, ang Panginoon sa Kristo, ang angkin niya ay siya nga ay Diyos, anak, na nagkatawang tao, so that there's only one choice that is held in us, is the Lord. You can deny him as a liar. You can dismiss him as a lunatic. But if you can prove all of this, if you can prove all of this,
will have to fall down before you. Anong pasya nyo ngayon? Anong commitment nyo patungkol sa Panginoon sa Kristo? And if He is God the Son, incarnate, who became the perfect man, perfect sacrifice for our sins, hindi na dapat nagkapatid. Kaya talagang kayo sa Kanya. There is sabi sa Bible, how shall we escape if we neglect such great salvation? Kung ating pabayaan ang napakadakilang kaligtasan, nang gumawa ng kaligtasan para sa atin ay yung Diyos Anak. At yung pagliligtas sa atin, hindi siya nanatili sa doon sa kamalatian, kundi siya ay nagkatawang tao at nagpakababa at naging nasumpungan natin sa ating kalalitnaan. At siya'y natugso, siya'y dumanas ng lahat ng mga pagsubok. And yet, He is without sin. He was tempted in all points as we are, yet He is without sin. So that He is the perfect sacrifice for our sins. Dahil yung kabayaran ng ating kasalanan ay pag-aalay ng buhay na walang kasalanan. Na siyang umako ng ating kasalanan upang mabayaran ngayon ang ating kasalanan. The justice demanded by the Lord should be replied by the death of a sinless life that was done by the Lord Jesus Christ. Hindi may papairal ng Panginoon ang kanyang pagmamagandang loob sa atin hanggat hindi natupad ang katarungan na hiningi ng Diyos. At ang katarungan na hiningi ng Diyos ay the soul that sinneth shall surely die. And Christ died for us, that we may live. That even though we may die, we shall live again. Because Christ is our resurrection and the life. He who believes in Him, though he were dead, yet shall he live. Ano pa siya niyo? Tatalaga ba ninyo yung lahat ng Jesus? Amen. I know in whom I believe. Kilalanin niyo kung sino yung Kristo nito. Kung sino yung Panginoon sa Kristo na ito. Doon yung talaga inyong lahat. Tayo ba natin? Aming Panginoong Jesus, napakadakil ang Panginoon. Ang iyong ginawang pagsasakripisyo ng iyong lahat. Upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Na ikaw ng Panginoong Diyos na dapat sundin ay naging masunurin sa iyong pagpapakumbaba, sa iyong pagkakatawang tao. Naging masunurin ka, Panginoon, upang ang lahat ng kanilingan ng kausay ay iyong masunod. At sinunod mo po ito hanggang kamatayan doon sa krus upang bayaran mo po ang aming mga kasalanan. Napakadakila. Walang sinuman. This is a very unique work of salvation. Wala pong iba pang kaligtasan na maaari pang makamtan ng sanlibutan kundi yung lamang kaligtasan na ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Hindi namin we cannot comprehend the depth of your love, the depth of your sacrifice, the depth of your grace for each and every one of us. That you kept nothing, Lord, that we may live. Kaya ngayon, Panginoon, maliwanag ngayon sa aming kaisipan na kung itinalaga mo po ang lahat para sa atin, di namin dapat baliwalain ito sapagkat kung binaliwala namin, hindi po kami makakatanan sa parusa na nag-aantay sa lahat ng mga sulit sa iyong Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, tinatanggap namin ang kaligtasan at dulot mo po sa amin sapagkat nagpasya kami na umalis sa kasalanan, umayaw sa kaliguan at sumunod ng lubusan sa iyo
upang ilapit na namin ang aming lahat sa iyo. Upang kasama ka namin, hindi lamang dito sa lupa, Panginoon, hindi lamang sa langit, kundi hanggang sa kawalan hanggan. Sa pangalan mo po, Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Lord, thank you. Hallelujah.